Hello everyone, lalo na sa ating mga teachers and to my co-master teachers. So for now ay andito na po tayo sa ating next video when it comes to the PMS and COI. So ngayon po ang pag-uusapan natin ay objective number 6 kasi tapos na po natin yung dalawang video, objective 2 and 4. So ngayon po ay objective 6 na tayo. So ano po yung nasa objective number 6? Buksan natin. So ito pong apat na ito ang MOV na hinahanap dyan. Ngayon, ano po ba ang nasa objective number 6? So ito po, ipakita natin. So in objective number 6, this is all about work with colleagues to share differentiated, developmentally appropriate opportunities to address learners' differences in gender needs, strengths, interests, and experiences o yung ating PPST 3.1.3. And yung pinakita ko po kanina na apat na MOV na hinihingi, ito po yun. So for this one, you are going to provide MOV supporting documents aligned to this. Na dapat nagpakita kayo that you really, or as a master teacher, you really work with colleagues and sharing this identified ideas. So lagi naman po tayo dyan. As a master teacher, dapat lagi natin tutulungan yung ating mga mentees. Okay, so dagdagan natin yung paliwanag natin. So as a master teacher, you are working with your colleagues, you are giving technical assistance about giving them an idea or making them understand na hindi pare-pareho ang mga bata. Kaya bilang isang teacher, dapat ay hindi iisa lang ang paraan ng pagtuturo natin. Okay, halimbawa, yung mga group activities na may kung saan may tatawag tayong differentiated activities. Then, adjusting the level of activities depending on the capability of the learners. And, of course, understanding the learning experiences. So, bilang master teacher, mahalaga na nakikipagtulungan tayo sa ating mga kapwa guro sa pagdidisenyo ng mga gawaing angkop sa pangangailangan ng ating mga mag-aaral. So, ngayon, para maipakita natin as MT na ginawa natin dito, dapat maipapakita natin dito sa mga MOVs nandito. Nakalagay po dyan, any one of the following, but again, as I have mentioned sa mga nauna ko pong video kung napanood ninyo, anyone po yung nakalagay dyan, but then as much as possible, i-provide na lang po natin yung apat na ito kasi during reclass, some of the assessors ay hinahanap din naman po itong apat kasi ito po ay halos magkakadugtong. So yun po, sana ay nakuha ninyo yun na dapat sa mga MOVs makikita doon na nakikipagtulungan tayo sa ating mga teachers. So for example, during LAC session, so ikaw ba ay nag-demo as a master teacher, ipinakita mo yung mga differentiated activities during the learning or during the demo teaching. Then of course, kapag may LAC session or gumawa ka ng action plan, paano may mapakita yun, of course, it should be documented. So, may minutes dapat yan na kung saan may sharing yung mga colleagues, nagbahagi sila ng kanilang mga teaching experiences, ano yung mga effective strategies, appropriate strategies na effective sa kanilang pagtuturo. Then, as a master teacher, nagbibigay tayo ng mga assistants. Pwede naman po yan during classroom observation. So, hindi nawawala yun. Then, of course, may minutes dapat yan ng iba pang mga collegial discussions. Sabi ko nga kanina, FGDs, mentoring sessions, faculty meeting, and others. And, of course, sa pagbibigay ng technical assistance, andito na naman po yung ating mga performance monitoring coaching form with annotation. Okay? Sige, so mapakita tayo ngayon ng mga example. So balik tayo dito sa apat na to. So unahin natin yung una, LAC plan, MOV number 1. So ito po yan. So dapat ito may plano tayo. Okay, you can pause this video and take screenshots. Ayan po.
Alright, so kung walang lock plan, pwede naman mga sabi nga natin kanina, pwedeng action plan. Okay? Sige, so let's move on sa pangalawang MOV, minutes. So halimbawa, may lock plan ka, nagkaroon na kayo ng lock. So ano yung mga nangyari doon sa meeting na yon, sa activity na yon? Or kung iba naman, mga mentoring session, gaya nito, pwede naman igawa nyo ng minutes, ginawa ng faculty secretary. So yan, nakikita nyo po dyan yung bawat teacher, nag-share sila ng kanilang mga ideas, especially the subject heads. Okay, so mga recommendations, nabili tayo ng recommendation as master teacher. Okay, so noted lagi ng ating principal. So sunod naman po na MOV is yung other meetings. So aside doon sa mga faculty meetings, so if you have FGDs, ito po sambol, or in pinag-usapan yung mga nangyari. Okay, then ang focus nyo is all about best practices in instructional. Alright, so yan po. So if ever nag-share of course nagkakaroon tayo ng mga sharing of best practices, classroom management and students performance. Alright, so yan po yung mga laman. Okay, so the next one, after that, yung pang-apat na MOV, yung ating performance monitoring and coaching form. So usually nangyayari to kapag classroom observation. Kung hindi naman, during the LAC or FGD, so gumawa kayo ng PCMF para sa teachers. So yan po yung laman, papakita nyo lang dyan. Yan naman po yung bagong format. Alright, so always align dapat yan sa objective number 6. Okay, so yan po yung ating objective number 6. Sana po nakatulong tayo. If you have questions, feel free to message sa ating comment section and check po yung ating description nitong video for more details. Thank you and God bless.